kumusta ka? At salamat sa pagbabahagi mo ng mga material na ito sa amin. Ngayon, may susuriin tayong ideya na medyo kontrakultura, lalo na sa mundo ng leadership ngayon. Oo, very interesting to. Ang sentral na tanong kasi, paano kung ang pinakamalaking banta sa iyong pamumuno ay hindi yung kompetisyon, hindi yung market? Kundi yung kung anong nangyayari sa loob mo o hindi nangyayari. Eksakto, yun mismo. Titingnan natin ngayon ang mga source na pinadala mo para alamin kung bakit ba maraming leader ang parang bumabagsak ng tahimik. At ano ba itong konsepto ng inner formation bago pa man magkaroon ng outer impact? Oo, at kung may mga practical na paraan ba talaga para patibayin itong panloob na buhay na to? Magandang punto yan. Kasi ang sinasabi ng mga material na ito, yung pundasyon ng isang matatag na pamumuno, hindi pala yung mga nakikita natin sa labas. Hindi yung awards, hindi yung followers. Hindi. Ito raw ay isang invisible architecture, isang di nakikitang istruktura. Wow! Kailangan mo munang buuin yan sa loob bago mo pa man harapin yung bigat ng responsibilidad sa labas. At yun yung parte na madalas nating nakakaligtaan. Okay, sige, himayan natin yan. Based sa mga source mo, ang modernong kultura ng leadership ngayon, lalo na sa business at tech, ay sobrang focus sa bilis, di ba? Sa metrics, sa performance, Move fast and break things. Ganun. Laging kailangan may resulta at kailangan mabilis. ngayon, Pero, ang sinasabi dito, karamihan pala sa mga leader ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng talino o stratehiya. hindi doon. Ang sabi pa nga sa isa sa mga material, they fail quietly, incrementally, and often invisibly. Bumabagsak sila ng dahan-dahan at hindi natin napapansin. Eksakto. Hindi ito yung biglaang pagsabog na nakikita ng lahat. Para siyang, unti-unting pagguho sa loob. At ano raw ang ugat nito? Ang ugat daw nito ayon sa sources ay kapag ang vision outpaces character. Okay. Vision outpaces characters. So, ibig sabihin, mas mabilis lumaki yung ambisyon mo Yung organisasyon mo, yung influensya mo. kesa sa paglago ng pagkatao mo na dapat sumusuporta doon. Tama. Para kang nagtatayo ng isang skyscraper sa isang pundasyon na para lang sa isang two-story house. Oo, guguho talaga. It's just a matter of time bago magka-problema. Pero teka, may tanong ako dyan. Hindi ba't yung pressure mismo ang dapat maghubog sa'yo? May kasabihan tayo na trial by fire? Oh, yan yung common belief. Maraming leader ang sasabihin na yung pinakamabibigat na hamon, yun yung nagpatibay sa kanila. Tinatanggihan ba ng mga sources na to yung ideyang yon? Dito yung crucial distinction. Ito yung fascinating na part para sa akin. Okay. Ang sabi sa mga material na ito, pressure doesn't create character. It reveals it. Hindi ang pressure ang lumilika ng pagkatao, inilalantad lang nito kung ano na ang nandoon. So kung ano yung laman, yun ang lalabas. Eksakto. Kung ang nasa loob ay katatagan, integrity at humility, yun ang lalabas kapag may pressure. Okay, makes sense. Pero kung ang nasa loob ay ego, insecurity, at mga unresolved issues, yun din ang lalabas at lalala pa kapag mabigat na ang sitwasyon. Diyan na pumapasok yung sinasabi nilang deficit of inner formation. Oo. Ang problema ay hindi yung kawalan ng kaalaman. Marami silang alam. Ang problema ay yung kakulangan sa paghubog-hapo bago pa man dumating yung matinding pressure. Malinaw. So, hindi sapat na magaling ka lang. Kailangan matibay ka. At yung tibay na yon, hindi siya bigla ang lumilitaw kapag kailangan mo na. Hindi magic yan. Kailangan pala itong sinasadyang buuin. At dito ngayon pumapasok yung isang konsepto na medyo nakakagulat. Ipinapakita sa mga source mo na itong ideya ng paghuhog muna bago ang paggawa. Formation before function. Isang paulit-ulit na tema sa mga sinaunang kasulatan. At ang mga halimbawang binibigay nila, talagang mapapaisip ka. Si Moses, di ba? Bago niya pinamunuan ng Israel palabas ng Ehipto, Anong mangyari muna sa kanya? gumugol muna siya ng 40 taon sa ilang bilang isang ordinaryong pastor. 4 na dekada. Grabe yun. Tapos si David, bago naging pinakadakilang hari ng Israel, nahubog muna siya saan? Sa mga bukid at kuweba. Nagtatago,
nangangapa, natututo. Oo, at ang pinakamatindi, si Jesus. Nagkaroon siya ng 30 taon ng tinatawag na hidden life. Isang tahimik na buhay bilang karpintero. Bago pa man simulan yung kanyang 3 taong ministeryo. Teka, balik tayo kay Moses. 40 years, sa standards natin ngayon, sasabihin nating unemployed si Moses for 4 decades. Oo, malaking gap sa resume yan. Parang kailangan mong i-explain yan sa job interview. Pero sa perspektibo ng sources mo, yun pala yung training ground niya. Yun palang pinaka-importante. Tama. Ang mensahe ayon sa kanila ay God forms before He sends. May matinding paghahanda muna sa loob bago ka ilabas para sa isang malaking gawain. At mahalagang linawin, hindi ito pagiging passive Hindi ito paghihintay lang na walang ginagawa. Hindi. Ito yung aktibong pagbuo nung hidden architecture na sinasabi mo kanina. Ito yung paglalagay ng pundasyon ng internal infrastructure ng pamumuno. Kung walang ganyang infrastructure, kahit gaano pa kaganda ang vision mo, Hindi mo masasustain. babagsak ka sa bigat. Kaya sinasabi rin sa mga material na ang formasyon ay hindi isang phase na tinatapas mo lang. Hindi parang kurso na may graduation. Hindi. Ito raw ay isang ongoing architecture, isang patuloy na pagpapatibay sa pundasyon habang ikaw ay namumuno. Okay, so kung tatanggapin natin yung premise na kailangan muna itong invisible architecture, ano ba ang itsura nito? Ano yung mga parang blueprint? Sige. Nagbigay ang mga source mo ng 3 haligi, parang ito yung pundasyon ng isang leader na may matibay na panloob na pormasyon. Ang una ay rootedness. Pagiging nakaugat. Tama. Ang metapora na ginamit nila dito, na hango sa aklat ng awit, ay ang isang puno na nakatanim sa tabi ng batis. Okay. Isipin mo yung itsura nun. Ano ang katangian ng punong yun? Matatag, hindi siya natitinag ng hangin o ng tagtuyot. Bakit? Kasi mayroon siyang constant source of nourishment na hindi nakikita sa ibabaw ng lupa. Nasa ugat. Oo. Ang diin dito ay sa stability, hindi sa pagiging abala. I like that. Sa leadership niya yun kasi, parang ang sukatan ay kung gaano ka kabisi, di ba? Kung gaano kapuno ang calendar mo. Yun ang badge of honor. Pero dito, ang sukatan pala ay yung lalim ng ugat mo. At ang bunga daw, sabi sa teksto, ay dumarating sa tamang panahon. Hindi ito pinipilit, hindi minamadali. Resulta lang ito ng pagiging nakaugat. Okay, yan ang una. Ano naman yung pangalawa? Ito yung abiding o pananatili. Medyo magkapareho ba yan sa rootedness? Magkaugnay sila pero may kaibahan. Kung ang rootedness ay tungkol sa stability, Iyang abiding naman ay tungkol sa vitality, sa buhay. Ito yung hangos sa Ebanghelyo ni Juan. yung metafora ng puno ng ubas at mga sanga? Oo, ang susi raw sa pagbubunga ng isang sanga ay ang pananatili nitong konektado sa puno. So yung trabaho ng sanga, hindi yung piliting maglabas ng ubas. Hindi. Ang trabaho niya ay manatiling nakakabit. Yun lang. Okay. Ang bunga, ayon sa source, ay isang bagay na natatanggap, hindi nakakamit. Parang charger ng cellphone. Magandang example yan. Ang trabaho ng phone ay hindi gumawa ng kuryente. Ang trabaho niya ay manatiling nakaplug sa source. Ganon daw ang epekto ng abiding. Constant connection. Okay. So kung ang rootedness at abiding ay tungkol sa source ng lakas at buhay ng isang leader, saan to humahantong? Ano yung nakikitang resulta? Magandang tanong. Dito na siguro papasok yung ikatlong haligi. Eksakto. Kasi kung walang nakikitang pagbabago, baka teorya lang lahat ng to. Oo nga. Hango naman to sa sulat sa mga taga-Galasya. At dito, inililista yung mga katangian na tinatawag na bunga ng espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ngayon, i-pause muna natin. Ikumpara mo ang listahang yan sa kung ano ang karaniwang hinahanap sa isang CEO o manager ngayon. Ano ba yung mga yan? Charisma, Galing sa public speaking, impluensya, husay sa pag-manage ng P&L. malayo,
Malayo ang diferensya, no? Sobra. Yung listahan sa source mo, mas parang mga katangian ng isang mabuting tao. Hindi necessarily isang effective na leader sa modernong pananaw. Totoo. Bihira kang makakita ng job description na ang hinahanap ay pasensya o kahinahunan. At yan mismo ang argumento ng mga source mo. Na ano? Na nagkamali tayo ng sukatan. Sinasabi nila na ang tunay na maturity at katatagan ng isang leader ay hindi nasusukat sa mga nagawa niya o sa laki ng kumpanya niya. Kundi sa... Sa kanyang pagkatao, sa bunga na kusang lumalabas sa kanyang araw-araw na pakikitungo, lalo na kapag nasa ilalim ng pressure. Yun. Yun ang test. Yes. Madaling maging mabait kapag maganda ang lahat, di ba? Pero yung pasensya, yung kahinahunan, yung pagpipigil sa sarili kapag nagkakagulo na, Yan daw ang tunay na testamento ng isang formed leader. oo. So, what does this all mean? Ang ganda pakinggan ng mga konsepto. Pagiging nakaugat, pagiging konektado, pagkakaroon ng bunga. Pero sa practical na paraan, paano ito isinasabuhay? Paano sisimulan? Paano sisimulang buuin itong invisible architecture sa buhay ng isang taong sobrang busy na? Dito na pumapasok yung 4 na disiplina na binanggit sa mga material mo. At ito na yung pinaka-actionable part. Tinatawag nila itong mga formative disciplines. Okay, ano yung una? Ang una ay ang panalangin o prayer. Pero binabigyan nila ito ng ibang kahulugan. Hindi yung sa padaran nating naiisip? Sabi sa source, hindi ito isang transaction, hindi ito listahan ng mga hihilingin mo sa Diyos. Hindi shopping list. Ang panalangin daw ay isang reorientation of power. Reorientation of power. Sa bawat sandali ng panalangin, ipinapaalala mo sa sarili mo na hindi mo kontrolado ang lahat at umaasa ka sa isang mas mataas na kapangyarihan. Isa itong regular na pagsasanay sa pagpapakumbaba? At pag-let go sa ilusyon ng kontrol na siyang sakit ng maraming leader. I see. So hindi siya wishing well. Ito ay pag-align ng sarili. Okay, pangalawa. Kasulatan o scripture. At ang paliwanag dito ay napakaganda. Sabi, ang pagbabasa ng kasulatan ay hindi lang para sa impormasyon. Pati yung pormasyon. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, ang layunin ay hindi lang para punan ng isip mo ng mga facts o rules. Ang layunin ay para hubugin ang iyong imahinasyon at pagkatao. Para itong isang blueprint na kapag tinitingnan mo araw-araw, unti-unting nababago ang paraan mo ng pag-iisip. Pati yung pagdidesisyon mo. At pagtingin sa mundo. Natututunan mong makita ang mga tao at sitwasyon sa paraan na naaayon sa blueprint na iyon, hindi lang sa kung ano ang convenient o profitable para sa iyo. Okay. At ang pangatlo, isang bagay na parang endangered species na ngayon. Katahimikan or silence. Nako, oo. Madaling sabihin, pero sa mundo ng constant notifications, emails at meetings, ano bang itsura niyang sa totoong buhay para sa isang abalang leader? 5 minuto ba sa kotse bago pumasok sa opisina, does that count? Oo nga, yun na lang ba yun? Mundo na laging gustong sabihin sa'yo kung sino ka dapat at ano ang dapat mong gawin. Okay. Sa katahimikan, binibigyan mo ng pagkatataon ng sarili mo na marinig yung mas malalim na boses sa loob mo at ma-recover ang kaluluwa mo mula sa pagod at pagkalito Na kung wala ito, tatakbuhin ka lang agenda ng ibang tao. at ng sarili mong mga reaksyon. At yung sinabi mo kanina tukol sa interplay, dito ko nakikita, paano mo mapagninilayan yung binasa mo sa kasulatan kung wala kang katahimikan? Magkakabit sila. Tama, okay. At ang pang-apat at panghuli na sa tingin ko ay pinakamahirap para sa maraming ambisyosang tao ay ang pagsuko o submission. Parang negative yung dating ng salitang yan, no? Oo, pero sa konteksto ng mga material na ito, ang pagsuko ay ang antidote sa ego. Antidote to the ego. Ito yung sadyang paglalagay ng sarili mo sa isang posisyon kung saan kailangan mong makinig at magpasakop sa Diyos, sa mga mentors. Sa isang komunidad o board na pinagkakatiwalaan mo, Ito yung pagkilala na hindi mo alam ang lahat, na may mga blind spots ka at kailangan mo ng gabay. ito yung nag-aangkla sa isang leader sa katotohanan. At bumoprotekta sa kanya mula sa pagiging mapagmataas at isolated na siyang simula ng pagbagsak ng marami. Kung pagsasama-samahin natin yung apat,
panalangin para sa humility, kasulatan para sa pormasyon ng isip, katahimikan para sa kalinawan, at pagsuko para sa accountability, Ito pala yung mga practical na brick at semento. sure ng isang leader. Hindi ito mga mabilisang solusyon or life hacks. Hindi talaga. Pangmatagalang gawi ito na dahan-dahan ang nagpapatibay sa pundasyon ng pagkatao. At yan ang buod ng lahat. Hindi mo ito makukuha sa isang weekend seminar. Ito'y isang panghabang buhay na proseso ng paghuhubog. So ang tanong ay hindi kung tapos ka na ba, kundi Patuloy ka pa sa proseso. yun. Kaya sa pagtatapos ng ating pagsusuri, sobrang linaw ng mensahe mula sa mga source mo. Ano yun para sa'yo? Na ang pangmatagalang epekto ay hindi bunga ng panlabas na pressure o ng sarili nating pagsisikap. Ito ay resulta ng isang malalim at patuloy na panloob na pormasyon. May isang linya mula sa mga materials mo na talagang tumatak sa akin. What shapes you in unseen moments determines how you lead invisible ones. Ang ganda nun, no? Grabe. Basically, kung sino ka talaga kapag walang nakatingin, yun din ang lalabas. Kapag lahat ng spotlight, nasa iyo na. Kaya iwanan ka namin sa isang kaisipan, isang tanong na hango mismo sa diwa ng mga source na binahagi mo. Sige. Habang patuloy na lumalago ang iyong impluensya, ang iyong mga responsibilidad, at ang iyong mga pangarap, sumasabay ba sa paglago ang iyong panloob na buhay para suportahan ito? O baka sa huli, ang mismong tagumpay na inaasam mo. Ang siyang maglalantad sa mga bitak sa pundasyon na dapat sana'y hinilom at pinatibay ng pormasyon.